Ito mula sa UNTV mga tol 'no. So bibigyan natin ng reaction itong balitang 'to. PBBM nagsalita na daw 'no. Nagsalita na ang ating, presidente sa agresibong aksyon ng China versus, Philippine boats sa West Philippine Sea noong Linggo. Siguro yung ano 'to nung BIFAR 'to. At nung isang yung ano, dito sa Ayungin Shoal yung ikinasira na naman mga katol ng ating barko 'no. Tapos bigyan din natin ng reaction 'tong, balitang 'to mula pa rin sa UNTV. Senate President nananawagan kay PBBM na pabalikin na ang Chinese ambassador sa China, 'no, pauwi na dun. Tapos eto pa, barko ng atin ito collision, hinabol ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Itong mga balitang 'to about West Philippine Sea mga tol para maging aware tayo, magising tayo mga tol at hindi tayo basta-basta madala ng mga propaganda ng mga pro-China mga tol. Eto kasi yung totoong nangyayari ngayon, sa atin mga tol. So, 'wag na natin patagalin 'to mga tol, panoorin natin 'tong, reaksyon o nagsalita na daw si PBBM mga kapatid. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagiging matatag ng bansa sa harap ng mga agresibong aksyon ng China laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea noong Linggo. Sa pahayag ng Pangulo sa kanyang official X account na dating Twitter, sinabi nito na ang panggugulo at provokasyon na isinagawa ng China Coast Guard at kanilang Chinese Maritime Militia laban sa ating mga sasakyang pandagat at personnel noong weekend ay lalo pa umunong nagpapatibay sa determinasyon ng bansa na ipagtanggol at protektahan ang kasarinlan, sovereign rights at jurisdiksyon ng ating bansa sa pinag-aagawang teritoryo. Ginamitan ng water cannon at binangga ng mga barko ng China, mga barko ng Philippine Coast Guard na nasa isang pangkaraniwang misyon patungong BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Okay, so nandoon tayo mga tol, sa puntong nilalaban natin 'to mga kapatid, 'no? Pero doon sa salitang determinado ang ating bansa na ipagtanggol at protektahan ang ating soberanya, medyo hindi pa natin nakikita sa ngayon 'yon mga tol, 'no? 'Di ba? Kasi yung word na ipagtanggol, paano mo i-explain? Paano natin i-explain o paano natin i-explain na ipinagtatanggol natin ang ating soberanya habang binobomba tayo ng water cannon? Paano natin i-explain na pinoprotektahan natin ang ating soberanya kung, hindi tayo makapalag sa ginagawa ng China, mga tol? Baka meron sa inyong may kakayanan na i-explain 'yun, mga tol, 'di ba? Kasi 'pag sinabing ipinagtatanggol, talaga andiya-diyan tayong kumikilos, mga tol, at tayo ang nagpapaalis sa kanila, 'di ba? At 'pag sinabing pinoprotektahan, mga tol, papasok pa lang sila nakaharang na tayo. Kasi pinoprotektahan nga natin, 'di ba? So, doon sa bandang 'yon talagang kulang na kulang pa ang ating, kakayanan mga tol. Siguro pampalubag loob na lang, 'no, yung, sinasabi ni President, 'no, para sa ating mga Pilipino na nasasaktan din whenever na nakikita yung, mga kababayan natin, mga mangingisda, ating, PCG na ginaganito na lang ang banyagang barko, 'no? So, tuloy natin. Pangkaraniwang misyon patungong BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa gitna ng pangyayari, sinabi ni Marcos na siya ay nasa patuloy na pakikipag-ugnayan sa pambansang seguridad at liderato sa depensa at ipinag-utos din sa mga uniformadong tauhan na isakatuparan ang kanilang misyon na isinaalang-alang ang kaligtasan at patuloy na itaguyod ang kanilang layunin. Ayon sa Pangulo, ang ilegal na presensya sa ating karagatan at mapanganib na mga aksyon laban sa ating mamamayan ay isang malinaw at hayagang paglabag sa pandaigdigang batas at sa alintuning nakabatay sa mga patakaran ng pandaigdigang lipunan. So ito rin ang tanong natin, no? Sabi rito, the illegal presence in our waters and dangerous actions against our citizens is an outright and blatant violation of international law and the rules-based international order. Okay, so matagal na yan ginagawa ng China sa atin. So hayagan na talagang violation yan, international law and rules-based order, international order. So ano ang kaparusahan na pwedeng tanggapin ng China? At sino ang magpaparusa sa kanila? Nakita na ba nating kumilos yung international law na sinasabi? Nakita na ba natin na gumalaw o nagpataw ng kaparusahan
Kung sino man yung nagtatag ng international law na yan na sinasabi natin paulit-ulit mga tol, labag kayo sa international law. Hindi pa ba nakakarating sa international law na yan, di ba? O sinong international law ang magpapataw sa kanila ng kaparusahan sa patuloy nilang ginagawa para mapigilan sila mga tol. Kasi ito lumalabas eh. May international law na sinasabi, di ba? Okay, may international law. May UNCLOS na sinasabi, di ba? May arbitration award. Pero sino ang kumikilos para mapaalis sila? Sino ang nagtitiis na sa pamimihasa nilang nandiyan sila o sa legal na aksyon nila dyan, di ba Pilipinas? Baka tayo rin yung international law na yun. Di ba? O pangkalahatang batas. Sino ang nagpapataw sa kanila? May nakita na ba tayong gumawa ng ganun? O China, dahil nilabag ninyo ang international law, eto ang hatol sa inyo ng international court. 'Di ba? International community, eto ang hatol sa inyo. Wala, mga tol. So, anong sense ng paulit-ulit nating sinasabi sa China na nilalabag ninyo ang international law kung yung sinasabi nating international law parang ano lang yan, hangin na balewala lang din sa China. Sa huli, nagtapos ang kanyang mensahe sa pagsaludo, taos-pusong pasasalamat at suporta sa sandatahang lakas ng Pilipinas. And saludo naman talaga sa mga natin PCG na talaga nagtitimpe. Talagang kailangan lang talaga nila sumunod mga tol eh. Alam naman natin yung mga tao lang din yan eh. Mga nanunungkulan lang din naman yan eh, di ba? Gustong-gusto ng pumalag niyan ng mga yan. Hindi lang nila magawa kasi baka makastigo sila. Baka ipatawag sila sa Senado. Sabihin, anong ginawa nyo? Ba't nyo ginawa yan? Di ba? Ba't nyo ginawa yan? Malamang ganun ang kinakatakutan din nila mga tol. At malamang, yun yung kadenang nakagapo sa kanila kaya hindi nila magawa yun dapat nilang gawin, mga tol. Di ba? Sa tingin ninyo, comment kayo sa baba. So eto, Senate President, si Zubiri, nananawagan kay PBBM na pauwiin na daw yung Chinese ambassador sa China. Panoorin naman natin to, bigyan natin ng reaction. Nananawagan na kahapon, December 10, si Senate President Juan Miguel Mig Zubiri kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pabalikin ang Chinese ambassador na si Huang Zilian pabalik sa China. Sa gitna ito ng sunod-sunod na paggamit ng water cannon ng mga barko ng China laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na nasa isang resupply mission patungo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Partikular ang mga nangyaring insidente nitong Sabado at Linggo, December 9 at 10. Sa isang pahayag, ginihikayat ni Senate President si Pangulong Marcos na pauwiin na ang kasalukuyang Chinese ambassador dahil wala umano siyang ginawang hakbang para ma-address ang patuloy na pag-atake ng kanyang gobyerno sa ating mga tropa at mamamayan. Maring kinundinaan ng senador ang pinakabagong atake ng mga barko ng China sa mga sasakyang pandagat ng gobyernong Pilipino sa West Philippine Sea. Samantala, binigyang diin naman ni Senator Joel Villanueva na walang karapatan ng China na gamitin ang water cannon at gawin ang mga peligrosong aksyon ito para harangin ang humanitarian missions ng bansa o labanan ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Ito hindi nauubra sa China yung mga ganitong pahayag. Kahit gaano pa karaming armas at kalaking barko ang iharang ng China, hindi magbabago ang katotohanan na ang pinaglalabang teritoryo ay sa Pilipino. O hindi na magbabago yung katotohanan yun. Problema, kailan kaya magbabago ang sitwasyon na hindi na tayo pinapaalis sa ating mismong teritoryo? Kasi ito katotohanan parang sampal sa mukha natin yun eh. Hindi na magbabago teritoryo ng Pilipino to. Pero nakikita natin binobomba tayo ng water cannon. Mga tol, parang sampal sa atin yun. Binabastos tayo sa sarili nating teritoryo, di ba? Nananawagan ng senador sa China na sumunod sa mga batas ng pandaigdigang lipunan at itigil ang panghihimasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas dahil hindi anya magbabago ang katotohanan na ang pinaglalaban ng teritoryo ay sa Pilipino kahit gumawa ng iba't ibang aksyon o harangin pa ito ng China. So yun nga di ba? Paano nga susunod yung China sa pandaigdigang batas at lipunan mga tol? Paano susunod ang China doon kung wala naman kasing kumakastigo sa kanila? 'Di ba?
Dalhin natin sa isang simpleng pamayanan lang, 'di ba? Halimbawa sa isang barangay na lang. Ang barangay nagpatupad ng batas. May curfew hours. 'Di ba? May curfew bawal na lumabas sa oras na 8:00 ng gabi hanggang ganitong oras, 'di ba? Pero wala namang nagpapatrolya, wala namang mga umiikot na tanod, wala naman nanghuhuli, wala namang sumisita. Sa tingin ninyo susundin ng tao 'yun? O bawal na daw lumabas ng 8:00, pumasok na kayo sa bahay niyo? Hindi. Mananatili sa kalye 'yan. Mananatili sa labas 'yan. Bakit? Kasi nga wala namang sumisita. Wala namang, nagpapatupad ng batas. Kung gano'n ang nangyayari mga tol, ikumpara natin 'yan dito sa tinatawag nating international law. Anong kinakatakutan ng China, wala namang sumisita sa kanila? Hindi, may sumisita sa kanila, mga bansa-bansa din, pero yung international law na sinasabi, batas hangin lang ata yun mga tol. 'Di ba? Halimbawa na lang dito sa busway sa EDSA, 'di ba? Ipino-post pa nila 'yan sa sa social media, mga nakatago daw yung enforcer. Tapos manggugulat na lang. Alam mo yun, ginagawa nilang eng-eng din yung sarili nila, 'di ba? Yung mga nagko-comment kay magtago o hindi yung mga enforcer na yan, kung talagang ikaw ay law-abiding citizen, alam mong bawal dumaan diyan, hindi ka dadaan diyan, 'di ba? So dadaan ka lang kapagka walang enforcer, pero 'pag may nakita kang enforcer, hindi ka na dadaan, 'di ba? Malamang yung mga enforcer na yun, magtatago talaga yun, 'di ba? Para malaman nila kung talagang may sumusunod sa batas, at yung mga mahuhuli nila, mga magugulat nila na huli ka, 'di ba? Ayun yung mga kamote. Mga kamote yun, 'di ba? So ganun din yung mga tol, 'di ba? Etong China, paano susunod diyan sa international law? Wala namang wala namang humahatol o nagpapataw sa kanila ng kaparusahan, 'di ba? So, next news tayo. Dagdag balita mga kapatid, no? Ito, atin ito, coalition hinabol ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Amigo, magandang umaga. Pasado 4:00 ng hapon kahapon, December 10, malapit na sana kami sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Nang mangyari ang habulan sa pagitan ng MV Felix Kapitan ng atin ito koalisyon at ng barko ng China Coast Guard. Nakaranas ng panghaharas ang barko ng atin ito koalisyon mula sa barko ng China Coast Guard kahapon sa West Philippine Sea. Una nang nakita sa lugar ang presensya ng barko ng gray ship ng China o Navy na umiikot sa nasabing karagatan. Pagkatapos ito, nagpakita naman ang barko ng China Coast Guard at hinabol ang barko ng atin ito koalisyon. Nagsagawa ng shadowing ang barko ng China sa MV Kapitan Felix Oka at sinubukan namang pigilan ang barko ng Pilipinas na BR Melchor Aquino kung saan nakasakay ang mga media na sumama sa civilian caravan. Sa naging pahayag ng atin ito koalisyon, minabuting bumalik na lamang nila sa bayan ng El Nido dahil sa panganib na ginagawa ng barko ng China. Marami kasi ang sakay ng MV Kapitan Felix Oka na mga volunteer na sumama para mamigay ng regalo sa mga frontliners at mga isda sa Lawak Island, Pag-asa at Ayungin Shoal. Amigo, sa ngayon wala pang pahayag ang atin ito koalisyon kung kailan itutuloy ang civilian caravan para ituloy ang planong pamimigay ng goods at mga packages para sa mga kababayang fisher folk sa nasabing karagatan. Amigo, sa ngayon, moving tayo. Sinusundan natin ng MV Felix Kapitan Oka patungo sa bayan ng El Nido. Hindi lang natin alam kung anong oras tayo makararating sa bayan ng El Nido. Amigo. Andy, Alright, no? So kitang-kita naman natin, ang ganda pa naman ng pangalan. Atin ito. Atin ito. Ang ganda ng pangalan di ba? Atin ito. Pero ala tayo magawa. paano mo ikukumpara itong pagsama mo ngayon doon sa mga naging una mong pagsama sa resupply mission? Yung panganib, yung experience nyo ngayon kumpara doon sa dalawang naunang pagsama mo sa resupply mission sa Philippine Coast Guard, Andy? Amigo, sa ngayon medyo masasabi ko na mapanganib dahil ang kasama mga civilian o yung mga volunteer. Di lang natin tiyak kung may mga kasama ang mga teenager doon sa atin dito coalition, doon sa barko nila. Kaya minabuti na rin ng kapitan ng barko. Yes, amigo,
Yung binabanggit mo kanina, amigo, kung ito ay mapanganib kumpara doon sa mga naunang pagsama natin sa resupply mission. Para sa akin, amigo, mapanganib ito, itong pangyayari ngayon dahil nga yung tumbok ng China Coast Guard ay itong civilian caravan, yung sakay ng barko ng atin dito coalition. Dahil ang mga sakay doon karamihan mga volunteer na galing sa iba't ibang lugar dito nga sa Kamaynilaan. At sila kasi yung pinuntirya nitong China Coast Guard. Nasa likuran lang kasi kami, amigo, hinabol ito ng ating barko, itong Melchor Aquino, para proteksyonan itong barko ng atin ito. Alright, sige, maraming Kung yung barko nga ng Philippine Coast Guard di ba? Hindi naman nire-respeto ng China. Ito pa kaya mga civilian boats, no? So hanggang kailan tayo makakaranas ng mga ganitong trato sa atin ng mga banyagang bansa, mga tol? Ako ang siguro sagot ko diyan, hangga't hindi tayo pumapalag, no? Hangga't hindi nila nakikitang pumapalag tayo, mga tol. At nakikita nilang iwas tayo ng iwas, dakdak lang tayo ng dakdak, at para puro tayo pahayag sa media na lumalabag kayo sa international law. Sagot ng China, anong international law? Hindi namin kilala yun. Ganun na lang siguro mangyayari, mga kapatid, no? So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa mga balitang natunghayan natin at napanood natin ngayong araw na to, mga kapatid? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ibaba. Pwede kang mag-share ng iyong opinion at saloobin. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.